Ayun mga Lodski, 11 ng gabi. Malis tayo dito sa bahay. So susunduin muna natin si Manlalakbay dyan sa may Piton sa Bacoor Boulevard. Tapos ayun, pupuntahan natin si Sir Jopet at saka si Sir Juward. Nandyan naghihintay sa Pugon Shell dyan sa may Marikina. So sa mga hindi pa nakapunta ng Polillo Island mga Lodski, so samahan nyo kami. Sundan nyo lang yung video natin at magkakaroon tayo ng idea kung ilang oras natin kukunin yung biyahe mula dito sa may Bacoor o kaya sa may dyan sa Manila papunta dyan sa may Real, kung saan doon tayo sasakay ng Roro patawid ng Polillo Island. At saka malalaman na rin natin kung magkano yung magiging pamasahe ng Roro patawid sa isla ng Polillo. Magkakaroon din tayo ng idea at makikita natin kung ano ang meron, mga magagandang beach, kung ano pang makikita at matutuklasan natin dyan sa isla ng Polillo. Kaya samahan nyo kami mga Lodski. So let's go, susundin na natin si Manlalakbay. Alright, dito na si Manlalakbay mga Lodski. Saan kaya siya? Ayun. Ang aga mo ah. Ang aga mo. Nagpapagas ka na? Nagpapagas ka? Dito lang. Puno pa to eh. Dito na ako. Dito na ako mag-full tank. Mag-full tank ka dyan? Oo. Marikina na ako magpagas kasi magpapagas pa rin ako sa Real eh. Hindi lang ko. Oo. Yung full tank ko dito, baka balikan na to. Dami mo palang bitbit. Ito sa akin, tent ko. Table lang. Oo. Ito lang ano. Yung Butane? Meron siya Juward. Meron siya. Tapos ihaw-ihaw na lang tayo. Pagas muna ako dito. Sige. Sa full tank na tayo dito. Kakayanin naman yata yung full tank balikan ng Bacoor, Polillo Island, tapos balik ng Bacoor. Aray ko, sumabit yung paa ko dito sa tent natin. So ayan. So sa Manlalakbay may dala din siyang tent at saka yung camping chair niya. Sa atin andito din yung tent natin. So ayan, sa 03, full tank muna tayo. Baka papasok ka sa expressway. Sasanay ka. So ayan, alis na kami dito sa may Petron sa may Bacoor Boulevard. So pinauna natin si Sir Manlalakbay kasi hirap na hirap tayo mga Lodski sa visor natin. Sobrang napakadilim. Kaya sa likuran muna tayo at buti naman at maliwanag din yung ilaw ni Manlalakbay. Huwag lang daw siya pumasok sa expressway, baka nasasanay siya. Dati kasi yung dala-dala niya ay katulad kay 03 CB500X. So yun, papunta tayo ng Shell Pugon dyan sa may Marikina. Alright. Alright, ito na yung Shell Pugon mga Lodski. So dito natin hahanapin yung mga ibang mga kasama natin na pupunta ng Polillo Island. Kaya siya siguro tinatawag na Shell Pugon kasi meron ditong Pandi Manila. Alright mga Lodski, 12:32 ng hating gabi. Palis kami dito sa may Pandi Manila, sa may Jollibee, dito sa Shell Pugon. So nandito yung dalawa natin na maging kasama, Sir Juward at saka si Dodong Jopet. At ang mga kanilang mga kabayo, NMAX. Bagong bago. Bago ba? Isang taon na rin. Di na lang muna. So yun, si Jopet,
si Sir Jord, si Manlalakbay, at si Jonski. Bali, apat kami mga Lodski ngayon. Kami ang tatawid sa Pulilio Island. So, bagong-bago na pala yung motor ni Sir Jord, ay Aerox na. Dati nung nagsagada kami, ang gamit niya ay Click na 160. Ngayon naka Aerox. So bali mula dito sa may Marikina ay unang stopover namin ay sa may Fami. So doon kami magpapagas up kasi baka pagdating namin sa Real Quezon ay sarado pa ang mga gasoline station. Kailangan na naka full tank sila bago tatawid kami ng Pulilio Island. Pero ako siguro depende. Depende kung magbabawas si 03 galing sa pinaka-outer tapos tatawid hanggang pinaka-inner Kamote. So according daw sa Waze ay isa't kalahating oras ang Fami. So pagdating namin doon ay kung may extra oras pa kami, baka makapag-kape o kaya makapaglugaw muna kami bago kami aakyat papuntang Real Quezon. Alright, so yun, samahan nyo kami mga Lodski at bibisitahin natin ang isang isla dyan sa Pulilio. Alright, 12:52 ng madaling araw. Ang dami pa rin mga motorista sa kalsada. So nandito tayo sa may Antipolo Zigzag. So pag umaga dito, ang ganda dito pag maraming mga riders, kasi isa to sa mga may magagandang tanawin na makikita dyan sa ibaba bandang Teresa Rizal. So yun yung mga ilaw na makikita natin dyan sa ibaba. Sobrang napakaganda yan pag sa umaga. Ang laki ng truck. Ang laki. Ang laki. Yeah. Grabe ang siksagan din dito. Pero maiksi lang naman to. Yun nga lang pag marami ang mga truck na maging kasabayan ay mahirap. Lalo't na sobrang mga napakahaba na mga trucks ang mga dumadaan dito araw-araw, oras-oras. Katulad niyan ng nakasalubong natin. Kaya minsan marami din mga aksidente ang mga nangyayari dito. Kaya mag-ingat-ingat tayo habang nandito tayo. Grabe yung mga sigsag talaga dito. Sikong-siko. Welcome to Pulilio Rizal. So, ayun. 1:10 ng madaling araw ay nandito na tayo sa Pulilio Rizal, kung saan matatagpuan natin ang windmill dito sa bayan ng Pulilio Rizal. Kaso nga lang wala tayong nakikitang windmill ngayon kasi napakadilim pa. Pero sa mga gustong makikita ang mga nagsilakihang mga windmill dito sa bayan ng Pulilio ay dito na yun. So madali lang pag galing ng Maynila, kung walang traffic walang isang oras. At saka dito mga Lodski, madali lang din na ito yung pinaka the best way mula sa Maynila pag pupunta kayo ng Bicol.
Although wala masyadong dumadaan dito pag mga hating gabi kaya madaling araw, pero maganda naman ang kalsada. Tsaka hindi sila katulad dati na delikado, medyo ano naman, medyo safe naman, o kaya safe talaga. Safe talaga ang safe talaga dito dadaanan. Ingat-ingat nga lang kasi minsan wala masyadong mga kabahayan, kaya mahirap doon sa mga nadidisgrasya. Mahirap kung walang mga nakakakita. Hirap na hirap kami mag-overtake dito sa malalaking cruise van. So yan, paakyat na tayo dito sa may bundok ng Pililya. Ito na yung parte ng ito na yung parte na wala masyadong mga kabahayan dyan sa bandang itaas. So sa mga dumadaan dito ay kailangan mag-ingat-ingat kasi dito na lugar wala masyadong mga tao na nakakatira. Meron man mga bahay pa isa-isa, tapos may mga nakapwesto naman sa mga gilid-gilid yung mga nagbebenta ng mga prutas. Pero mag-iingat pa rin tayo at wala masyadong makaka-recover sa atin o kaya walang makakapag-rescue agad sa atin kapag magkakaroon ng disgrasya dito. Paakyat na tayo. Ano, halos kami-kami na lang mga dumadaan dito. May mga kasabayan naman kami. Pero mga malalaking trucks, yung mga bumibiyahe siguro Bicol. Lakas ng ilaw ni Sir Joe, no? Ayan, trucks. Lamig na din, oh? Ang lamig na rin dito. Kanina medyo pinapawisan kami doon sa EDSA. Sobrang init, tapos sobrang dami pang sasakyan kahit alas 12. Pero pagdating dito, ramdam na natin, napapalapit na tayo sa bundok ng Sierra Madre. So yun, nandito na tayo sa Fangi. So maghahanap kami ng ano ngayon dito. Pwede mapagkapihan o kaya makainan ng lugaw. Ari ka. Gas lang ka Petron. Ha? Ha? Gas lang ka Petron. Balik tayo. Hindi. Saan ba? Dito? Saan tayo mag-ano? Kain? Ano? Gusto niyo maglugaw? Kape? Ano? Balik muna tayo doon. Tayo kain? Oh. Ha? Lugaw na dyan? Balik muna tayo doon. Oh, sige. Ayo. Lugaw muna. Lugaw muna tayo. Ikaw magpagas sa Petron mamaya. Bukas ba itong Petron dito? Caltex na lang. Kasi maliit kasi yung Petron dyan eh. Nagsarado na. Oh, dyan na lang sa Caltex.
Napasobra yung bilis ni Sir Jeward. So ang iniisip kasi namin, baka sarado pa yung mga gasoline station sa Real at saka dito sa unahan. Kaya kailangan nila munang magpapagas bago kami patawid sa Pulilio Island. Tayo naman marami, parang isang bar lang ang nabawa sa atin. So di natin kailangan magpapagas muna. Tapos hanap po na rin kami ng makakainan. Kahit lugaw man lang, mainitan yung sikmura namin. Medyo lumulamig-lamig na din kasi yung panahon dito. Yeah. Muna ako. Ha? Pagas ka na? Sabay mo na ako ng lugaw. Ah, sige. A few moments later. So, ayun. 2:20. Alis na kami dito sa may Veronica Food House. Dito kami naglulugaw. Tapos nagpapagasla dito sa may Caltex. At didiretso na kami ng Real. Tamang-tama pagdating namin doon, baka mga alas 5. May isang oras pa kaming pahinga. Kasi ang alis ng Roro ay 6 o'clock in the morning. So mula dito sa may farming, tinitingnan namin sa Waze, nasa may isang oras lang ang travel. Pero ang challenge daw sa amin ngayon ay yung kalsada dito, mga bandang Siniluan at saka Santa Maria, kasi may mga butas-butas daw. So advantage naman kami kasi maliliwanag yung mga ilaw namin, pero mag-ingat-ingat pa rin para iwas ang bala. Grabe, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tuktok oh. Sila din yung nalagpasan namin kanina. Tapos nung naglulugaw kami, napansin ko dumaan sila. Ayan oh. Shout out. Lima, dalawa, tatlo, apat, lima nga. Tapos lahat sila punong-puno ang sakay. Tapos may dala-dala din silang parang tent. Parang magka-camping din yata. Ano? Pwede no? Grupo din ng mga tuk-tuk. Titibay din no? Ayan, ito yung guide nila oh. Ingat, ingat. Ang galing din eh no? Ganun talaga ang buhay ng tao. Pag pareho-pareho yung mga hilig nyo, yung iba kasi hilig sa rides, sa mga motor. Yung iba mahilig sa mga four wheels. Yung iba mahilig sa adventure. Sila talaga yung magsasama. Ayun, mga grupo din sila ng mga nakatuktok. So yun din ang trip nila. So, kanya-kanya tayo ng trip. Kaya support na lang. Basta ang importante, bawat isa sa atin ay nag-i-enjoy sa bawat ginagawa natin, di ba? Okay, paakyat na kami. Ito na yung Fami Siniluan Highway. At malamig na ang simoy ng hangin. Paakyat na tayo sa bundok ng Sierra Madre. So ayan, tuloy po kayo, Barangay Ungos, Real, Quezon Province. So halos parating na tayo sa Real Port, kung saan andito yung Roro na tatawid papuntang Pulilio Island. May dalawang van tayong sinusundan no? Siguro tatawid din mga yan. Port of Real.
Alright, nandito na tayo sa Port of Real. 3:28 ng umaga. Ano ba yan? Diretso na, boss? Diretso na po sa Roro? Ah, sige po. Diretso na daw pala. Wala na bang ibang kukunin? Hindi katulad nung tumatawid tayo papuntang Visayas. Kumukuha tayo ng mga passes sa Coast Guard. Ayaw matras. Pahila, boss. Nakalang yung bakal eh. Yeah. Ang hirap umatras. Saan tayo, boss? Dito na lang? Ah, sige. Oops, madulas. Ha? Coast Guard. Ah, pupunta pa pala ng Coast Guard. Kala ko wala na. Yung mga motor ay dito sa gilid namin ilalagay kasi yung dito sa gitna ay mga 4 wheels o kaya yung mga trucks. So ngayon pupunta kami sa Coast Guard. Punta daw tayo sa Coast Guard. Magdala kayo ng ano, ORCR. Parang maaga yatang alis nito eh, no? 5:30 na ulit eh. 5:30? Oo, alis. Ah, maaga. 5:30 pa lang schedule nitong Roro na aming nasasakyan. Ayan, may mga van na Lumiyas na ko sa'yo. Lumiyas ka, meron din. meron din pala sa kabila, oh, no? Hindi na ako magkasinyas kay Sheldon eh. Meron din pala sa kabila. Ayan, no? Ay, no, meron ito. Ha? Meron din sa kabila. Baka yan yung 6 o'clock. Ito yung 5:30. Mga magkakompetensya. Nakakala ko kasi isa lang yung bumibiyahe, baka dalawa na no? So ito yung Real Port dito sa Quezon. Ito yung Baka ito yung 6 o'clock. 5:30 sa atin. Oo. Hanapin namin ngayon yung opisina ng Coast Guard. Mukhang marami ang sasakay dito sa kabila, no? Ayan, no? Or mga van. Sir, good morning. Saan po yung Coast Guard po? Coast Guard, Yes yung kan po, yung kulay blue na gate po. Kahit dyan lang tayo sa may gilid Dito sa labas po, sa may may exit. makita mo yung may guard house. Kahit dyan lang sa Papasok gilid, na sa po likod kami ng dito. building nito. Ah, sige po. Thank you. Paano yan? Exit to. Di na tayo makapasok. So ito yung daan papuntang Coast Guard. Kulay Coast Guard, ito kulay blue. Sarado. Wala, katukin na lang natin. So ito yung kulay blue na gate. Ito yung Coast Guard daw.
Sina ng Coast Guard. So, ito may daan dito maliit. Baka sa CR to. Ah, ito pala. Good morning. Sir, dito po sa Coast Guard. ORCR po. ORCR tsaka license. Nauna yung motor ko dito sa labas. Well, good morning. So, ayun. Welcome to Polillo Island. Grabe. Napasarap yung tulog namin kanina habang bumibiyahe yung bumibiyahe yung Roro. Ay, so panibagong isla na naman yung narating natin. So yan yung bus na nanggagaling sa Maynila, mga Lodski. Raymond Bus Liner. Ang dami din mga pasahero. Pagdating namin yung Kalasumanga Express, yun ay nauna sa amin na umalis kanina. Pero pagdating namin dito, parang kakarating lang din nila. Kasi yung mga pasahero ay pababa pa lang din ng barko. So subukan natin, magpapalipad tayo ng drone dito. So once again, welcome to Polillo Island. Ayan, oh. Eh, bagos lang ginagawa dito. Ayan, I love Polillo. So mag-ikot-ikot tayo dito ngayon. Wala pa kaming pagdesisyonan kung anong saan kami magpapalipas ng gabi mamaya. Terminal fee po ng motor galing Real, 20 pesos lang po, sir. 20. So meron tayong babayaran dito na terminal fee ng Polillo. Akala ko pag terminal fee yun yung palabas. Yun pala parating. Ay, yung po palabas ay sa tao po, 5 pesos po. Pag palabas kami dito wala na po yung 20. Opo. Okay. Ito na lang po, sir. Sige po. But 20 30. Okay, thank you. Nasaan na yung tatlo? Ayan, nandito sila. Nauna. Ayun, oh. So subukan namin daw magpapalipad ng drone dito ni Manlalakbay.
lang.